The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa ating Amang Diyos sapagkat patuloy niya pa tayong binibigyan at pinahihiram ng buhay at kalakasan. At sana, gaya po ng inaasahan niya, ay patuloy natin itong magamit upang patuloy nating subaybayan ang mga pagtuturo ng kalooban ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po'y inihahatid sa inyo sa pamamagitan ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya para po sa talakayang ito. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang pagtuturo na naman ang sa atin po'y inihanda upang sa pamamagitan ng mga araling ito ay patuloy nating makilala ang katangian ng ating Panginoon Diyos na dapat nating paglingkuran at dapat nating makilala. Sapagkat hindi po natin maiiwasan sa mundong ito na tayong lahat ay daranas ng mga bagay o sitwasyon na totoong napakahirap malagpasan. At dahil sa mga ganitong uri ng sitwasyon na ating dinaraanan sa mundong mapighati o sa mundong maligalig, tayo po ay nangangailangan ng katuwang na sapat upang mapagtagumpayan natin ang anumang ating pinagdaraanan sa buhay na ito. Gaya po ng paksang aralin na ngayon ay atin pong pagsasama-samahan at ito po ay tumutugon sa ganitong mga salita. Ang Diyos ang ating lakas na tangi nating kailangan. Opo, sa buhay na ito, posibleng masabi natin na mayroon tayong pinaghuhugutan ng ating kalakasan upang tayo po ay makatagal sa araw ng pagsubok, sa araw ng kapighatian, at sa panahong dumaraan tayo sa mabibigat na problema at suliranin. Pero dapat po nating maunawaan, higit sa kakayahan ng tao, higit sa magagawa ng ating kapwa-tao, ay mayroong Diyos na dapat po nating pagsaligan ng ating pong pananampalataya. Sapagkat alinsunod sa ating paksa, ang Diyos ang ating lakas na tangi nating kailangan. Kaya para po pasimulan ang pagtuturong ito, kapatid na Neraya, ano po ba ang nakikita, ano ang nararamdaman, at nasasabi ng tao tungkol sa tunay niyang kalagayan, lalo na po sa panahon na siya po ay dumaraan sa mga suliranin at mga pagsubok sa kanilang buhay? Ang sagot po ay mababasa natin mula sa Biblia. Ito po ay nasulat sa Job, ang kapitulo ay 6, ang bersikulo po ay 11 hanggang 13. Sa salin po ng Biblia na Revised Tagalog, Popular Version. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Ang lakas ko ay ubos na. Di na ako makatagal. Kung wala rin lang pag-asa, ay bakit pa mabubuhay? Ako na may hindi bato at hindi tanso ang katawan ko. Ako'y wala ng lakas upang iligtas ang sarili ko. Wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Maliwanag po ang narinig nating mga salita na binasa mula sa talatang ito.
Dito po ay maunawa natin kung ano ang nakikita, nadarama, at ipinapahayag po ng tao kapag ang tao po ay nakararanas ng mga suliranin at mga pagsubok. Gaya ng ating narinig, ang lakas ko niya ay ubos na, di na ako makatagal. So una po, ang mga salitang ito ay nagpapahayag ng pagsasabi ng tao na nanghihina ang kanyang kalooban kapag mabibigat ang mga problema o pagsubok na kanyang pinagdaraanan. At minsan, dahil sa hirap o tindi ng kanyang mga suliranin at mga pagsubok, hindi lang nagsasalita ang tao ng mga ganitong salita. May mga tao talagang hindi nakatatagal o nawawala na ng pag-asa. Meron pa nga mga salita na sinasabi, kapatid na Benhanan, mabuti pa niya yung pumanaw na lang o mamatay na lang kaysa sa nabubuhay nga, napakarami namang hirap na pinagdaraanan. Kaya yung iba, bagamat yun ay hindi nararapat, kung hindi po mapagpapayuhan yung mga taong yon, merong mga taong nagpapasya sa kanilang sarili, nakitilin na lang yung kanilang sariling buhay dahil yun na lang ang alam nilang paraan para makatakas sila sa tindi ng mga problema o hirap na kanilang pinagdaraanan. At gaya ng sinabi sa talata, ang pangatlo ay sumusuko na at nagsasabi na wala na niya akong lakas upang iligtas ang aking sarili at wala na akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Ito po yung mga salita ng mga taong pwede nating sabihin, hopeless situation, na parang kahit anong isip niya, wala na siyang maisip na solusyon sa problema na kanyang pinagdaraanan. Kaya sinasabing wala na akong lakas para iligtas ang aking sarili at wala na niya akong matakbuhan upang hingan ng saklolo. Ang mga kapahayagang ito ay naghahayag ng pagsuko ng tao sa mga problema at pagsubok na kanyang pinagdaraanan. At katulad ni Job, nung siya nakaranas ng matitinding pagsubok sa isang pag-amin, sinabi rin niya na ang aking bang tibay ay kagaya ng tibay ng bato, di bagaan niya, wala akong sukat na kaya. So, tinitingnan niya po sa ganang kanyang sarili, talagang ang mga tao po ay pinanghihinaan ng loob, nakapagsasalita ng minsan ay talagang nagpapahayag ng parang wala na talaga siyang magagawa sa mga problema at suliraning kanyang pinagdaraanan. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay, ang talatang ito at ang pagpapaliwanag na ito ay totoong nararanasan ng maraming tao sa mundong ito. Dumarating ang pagkakataon talaga na ang tao'y gaya ng sinasabi niyang pagod na siya sa kanyang buhay. Para bang wala na siyang magawa. At gaya po ng sabi, tila wala ng pag-asa. Kaya ang tao ay dumahantong na sa depresyon dahil wala siyang alam na masusulingan. Kinakaya niya sa kanyang sarili yung problema na kanyang pong dinadala. At ang bunga ng ganitong pagsasariling kalooban ay humahantong po sa kawalan ng pag-asa, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Kaya ang tanong natin, bakit humahantong sa ganitong depresyon o pangangatwiran ang tao na sukdo ng kitlin niya ang kanyang buhay dahil sa mabibigat na problema na dahil doon ay tila nawawala ang pag-asa sa kanyang kalooban, kapatid na Neraya? Ang sagot po na mababasa natin sa Biblia ay nakasulat po sa ikalawang Kronika. Ang kapitulo ay 32 at ang bersikulo po ay 8. Sasalin mo ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Sila'y umaasa lamang sa kanilang sarili, samantalang nasa panig natin si Yahweh, ang ating Diyos. Siya ang tutulong sa atin at makikipagbaka para sa atin. Sa sinabing ito ni Ezekias, nabuhay ang kalooban ng mga tao. Narito po ang isang observation o pananaw ng mga taong nananalig at lubos na sumasampalataya sa Panginoong Diyos. Katulad po ni Haring Ezekias, kung bakit may mga tao na nagiging hopeless sa kanilang pinagdaraanan, dumarating sa depresyon at nagpapasya pa nga, nakitili ng kanilang buhay at sinusukuan
yung mga nangyayari sa kanila, gaya ng sabi ni Ezekias, sila anya'y umaasa lamang sa kanilang sarili. So, totoo po yan. Kapag ang tao po, ang kanyang nakikita lang at inaasahan ay ang sarili niyang kakayanan, talagang mahihirapan ng tao na malagpasan at mapagtagumpayan ang mga suliranin o pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Sa mundong ito, talagang kasama sa pang-araw-araw na pamumuhay na dumaan ang mga tao sa mga problema. Sabi nga po, di po ba, hindi normal ang tao kapag hindi siya namumroblema. Pero ang mahalaga, kahit na may mga problema o may mga suliranin, ang pag-asa natin, walang problema na walang solusyon. At kaya lamang ang tao ay parang nahihirapang solusyonan at nahihirapang pagtagumpayan yung mga pagsubok na kanyang pinagdaraanan sa buhay kasi nga po, nakaasa lang sila sa sarili nilang magagawa o sa sarili nilang kakayanan. Subalit kung katulad ni Ezekias, ay bukod sa ating makakaya, ay tumingin tayo sa magagawa ng makapangyarihang Diyos na siyang nasa panig natin, siyang tutulong sa atin sa anumang laban ng buhay na ating pinagdaraanan, yan ay ating malalagpasan at mapagtatagumpayan. At nung ito'y ipayo ni Ezekias sa mga taong may mga pinagdaraanan, nabuhayan anya ng kalooban ng mga tao. Sabihin, nakakita sila ng matibay na pag-asa na may Diyos na pwedeng lapitan para mapagtagumpayan nila ang kanilang mga pagsubok at problemang pinagdaraanan. Maliwanag po sana sa atin mga giliw naming mga taga-subaybay na hindi natin kayang panghawakan ang sarili nating kakayahan, ang sarili nating kaunawaan, lalo na sa ating sariling katuwiran, sapagkat pawang mayroon tayong mga limitasyon. Anuman ang pinagdaraanan natin sa buhay na ito, huwag nating akalain na ito po ay kayang-kaya po natin. Oo, meron tayo sa sarili natin na pagtatagumpayan. Marahil sa mga simple o mababaw na problema ay nakakayanan natin na ito'y daanan ng may pagtatagumpay. Pero alam niyo po ba, gaya ng nabanggit kanina, ang bawat araw na inilalagi natin sa mundong ito ay punong-puno ng pakikipagbaka. At dahil tayo'y nakikipagbaka sa iba't ibang mga anyo ng problema, kagipitan, kahapisan, kalungkutan sa buhay na ito, nangangailangan po tayo ng kakampi. Kung kaya lamang sumasapit ang tao sa tinatawag na depresyon o sukdulang siya ay magpakamatay sapagkat wala na siyang masulingan. At dito'y totoong pinatutunayan ng mga banal na kasulatan na hindi natin pwedeng panghawakan ang sarili nating kakayanan. At dahil hindi natin kakayanin, kapatid na niraya, sa sarili natin, sa ganang sarili natin, na pagtagumpayan ng anumang pakikipagbaka natin sa mundong ito, ano po ang napakakailangan nating pagkakilala at dapat na maging paniniwala at pananampalataya ng lahat ng tao, lalo na tungkol sa Diyos, upang makamit natin ang karampatang kalakasan at tulong na mula sa ating Panginoon Diyos. Tularan po natin si Haring David sa panahon ng kanyang mga kagipitan at panghihina at mga problemang pinagdaraanan. Narito ang kanyang pananampalatayang ipinahayag sa pamamagitan ng panalangin isinaawit tungkol sa Diyos. Mababasa po natin to sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 73, versikulo 26. Sa salin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Puso't kaluluwa ko kung nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Yan po ang panalangin na inawit at inusal ni Haring David na naghahayag ng kanyang pagkakilala at pananampalataya sa kapangyarihang taglay ng Diyos. Anong kanyang sabi? Nung dumating yung panahon, ang kanyang puso at kaluluwa ay nanghihina. Ang kanyang sabi, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. So doon po nakita niya na talagang kung iaasa mo lang sa sarili mong kakayanan, ang mga bagay na yung pinagdaraanan, talagang hindi mo yan malalagpasan. Ngunit kung makikita ng tao at lubos niyang sasampalatayanan ng makapangyarihang Diyos na hindi lang nagbibigay ng buhay, kundi nagbibigay ng lakas
para kung ikaw'y nanghihina, ay makayanan mo ang mga bagay na pinagdaraanan, tunay po na atin itong mapagtatagumpayan. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na hindi ko kailangan ng Diyos. Meron po kasi mga tao masyadong ma-pride o mataas ang pag-iisip. Lalo na po yung mga taong ang tingin sa sarili, siya'y matalino, siya'y magaling, siya'y mahusay, at batay sa kanyang mga karanasan, nung mga unang panahon ay nakayanan niya ang mga matitinding mga problema. Pero sa paglipas ng panahon, para maipakilala ng Panginoon sa tao na kahit gaano kakatalino, kahit gaano kagaling, ay hindi sapat yan para malagpasan at mapagtagumpayan mo ang lahat ng bagay. Kailangan natin talaga ang ating Panginoong Diyos. Kaya minsan pa ang aral na sinasabi sa atin, kapulutan natin ang aral, ang pagkakilala at pananampalataya ni Haring David sa Panginoon. At yun ang tumulong sa kanya para malagpasan niya. Sabihin natin ang Diyos ang ating lakas na tangi nating kailangan. Yan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Posibleng ang tao'y nakalilimot sa Panginoon Diyos upang humingi ng tulong, upang ang tao'y humingi ng sapat na kalakasan para pagtagumpayan niya ang kanyang pinagdaraanan, sapagkat sa kanyang kapaligiran marami siyang kapwa-tao na maaaring hingan niya ng tulong at paghugutan niya ng kanyang lakas. Pero tandaan po natin, hindi po sapat ang magiging tulong ng ating kapwa-tao kung hindi tayo magtitiwala sa aral at katwiran ng ating Panginoon Diyos. Isang katotohanan po na ang salita ng Diyos ay sapat upang tayo ay maging malakas, upang tayo ay maging mapagtagumpay sa buhay na ito. Kaya nga kung atin pong marirealize, maraming mga mayayamang tao ang humahantong sa pagpapakamatay sa kabila ng maraming taong nakapaligid sa kanya na nagpapayo sa kanya. Pero sa kabila ng mga pagpapayo ng tao, nananatili ang isang taong kanilang pinapayuhan ay nalulugmok sa kawalan ng pag-asa at humahantong sa tinatawag na pagpapatiwakal. Anong ibig sabihin nun? Hindi po sapat ang payo at salita ng ating kapwa-tao upang tayo'y makalagpas sa anumang ating negatibong pinagdaraanan. Kaya sa araw na ito, sabihin natin sa ating kalooban, hindi tayo mananangan sa ating sarili. Hindi po tayo mananangan sa anumang payo at salita lamang ng ating kapwa-tao. Sa halip, hanapin natin ang Panginoon Diyos. Gaya ng ating pong narinig na talata, ang isang lalaking si Haring David ay nagsabi at nagpahayag ng kanyang pananampalataya. At ito nawa ang atin ding maging pananampalataya. At sabihin natin na may buong katapatan, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Sa ganitong kaparaanan, hindi po tayo magkakamali ng ating pong pasya. Kaya kapatid na Neraya, ano po ang nararapat nating gawin na naghahayag ng ating pagkilala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos? Dalawang mahalagang bagay ang kailangan pong magawa natin at ititinuro ni Apostol Pablo na kung iti ating magawa, ito ang kahayagan ng ating pagkakilala at pananampalataya para sumaatin ang tulong ng Panginoon. Mababasa po natin ito sa Pilipos, ang kapitulo ay 4 at ang versikulo 6 hanggang 7. Sasalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Narito po ang sinasabi sa atin at ipinapayo na ayon sa Biblia, itinuro ng Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Ano po ang unang bagay? Ang sabi po niya, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pangalawa, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga kailangan sa pamamagitan na niya ng panalangin na may pagpapasalamat. Kahit po ang ating Panginoong Kristo Jesus, nung siya nangangaral at nagtuturo,
ay sinabi niyang huwag kayong mga balisa tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay sapagkat ang pagkabalisa o pagkabagabag o ang sobrang pag-aalala ay hindi nakakatulong para masolusyonan ang ating mga problema. At minsan, yan po ay naghahayag pa ng parang nag-aalinlangan ka sa Panginoon pag nababalisa ka. Pero kapag ikaw ay nasa kapayapaan ng puso, nasa kapanatagan, dahil alam mong may Diyos ka na malalapitan at may Diyos na sa'yo nagmamahal at handang tumulong, yun ay magriresulta ng kapayapaan sa ating puso't kalooban. At ang pangalawa, para hindi tayo mabalisa, hilingin natin sa Diyos o hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan sa paraang panalangin na may pagpapasalamat. Opo, kailangan nating dumalangin sa Diyos at sa pamamagitan ng ating pagdalangin o paglapit sa Kanya na may lubos na pananampalataya, maipapahayag po natin ang ating mga kailangan. Kung tayo nanghihina, humingi tayo ng sapat na lakas. Kung nagkukulang tayo ng karunungan, nahirapan tayong magdesisyon kung ano ang ating gagawin sa isang bagay para magkaroon ng matagumpay na resulta, sabi ng Biblia, kung nagkukulang kayo ng karunungan, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Lahat ng kailangan natin para malagpasan at mapagtagumpayan ang anumang bagay na ating pinagdaraanan, idalangin natin sa Panginoon. At gawin natin to sa pananampalataya at makakaasa tayo ang hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Ang pagtulong ng Diyos ay isa sa atin. Pag nagawa natin to, na hindi tayo nabalisa, kundi tayo dumalangin at lumapit sa Panginoon. Bukod sa iti, naghahayag ng ating pagkakilala at pananampalataya sa kapangyarihan ng Panginoon, sinabi rin ni Apostol Pablo ang epekto o mabuting bunga o dulot nito. Gaya ng kanyang sinabi, ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip. Katumbas ng salitang maghahari sa ating puso at pag-iisip ang kapayapaan ng Diyos. Magiging panatag ang ating kalooban at magiging masaya ang pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil nararanasan natin ang paggabay at pagtulong ng Diyos, magiging magaan at maginhawa nating masusolusyonan at malalagpasan kung ano man ang ating pinoproblema o mga pagsubok na kailangang malagpasan. Yun po, mga giliw namin, mga taga-subaybay, isang pangangailangan sa ating mga tao ang totoong sumampalataya tayo sa ating Panginoon. Sapagkat kung ano ang antas ng ating pananampalataya, yun din ang antas ng ating pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Kaya kung may taong nagsasabing, ako na may sumasampalataya sa Panginoon Diyos, subalit palagi na lamang balisa sa buhay na ito, hindi niya maramdaman ang kapayapaan sa kanyang puso't kalooban, yun po'y indikasyon na ang kanyang pananampalataya ay hindi palubos sa ating Panginoon. Samantalang sinasabi sa atin, ang isang lingkod ng Diyos na totoong naniniwala, totoong sumasampalataya ay na Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagdalangin na may pagpapasalamat sa Diyos, yon ang gumagawa upang ang taong yaon ay pagharian ng kapayapaan. Sapagkat sa kanyang sarili ay gaya ng sinasabi niyang, salamat Panginoon, ikaw na po ang bahala sa lahat ng ating pong pinagdaraanan. Itutuloy niya ang kanyang buhay sapagkat maraming tao na kapag mabibigat na ang mga problemang pinagdaraanan, ay gaya ng humihinto na ang ikot ng mundo. Parang huminto na ang mundo, ang buhay sa kanila. Pero hindi magiging gayon sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang lubos na pananampalataya sa Panginoon at ang taong lubos na sumasampalataya sa Diyos ay pinaghaharian ng kapayapaan. Sa anumang sitwasyon ng kanyang buhay, makakikitaan mo siya ng kapanatagan ng kanyang kalooban. Kaya dahil doon, kapatid na Neraya, at sa inyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, saan po tayo inaakay at saan tayo hinihikayat ng mga pagtuturong ito na dapat po nating sampalatayanan?
Ang sagot po ay mababasa natin sa ikalawang Kronika, Kapitulo 20, versikulo 20, sa ikalawang bahagi ng talatang ito. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Ang diwa ng mga talatang binasa na siyang layunin ng mga pagtuturong ito ay naakay po tayo sa lubos na pagkilala at lubos na pagsampalataya, una-una sa Panginoong Diyos at sa mga kinakasangkapan ng Diyos para tayo ay turuan. Gaya ng ating narinig, sumampalatayaan niya kayo sa Panginoong Diyos, sa gayon anya'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta. Noon ay ang mga propeta ang kinakasangkapan ng Diyos para magturo, magpayo ng kanyang mga salita sa mga tao, sa gayo'y giginhawa kayo. Kaya mas maiging manampalataya sa Diyos kaysa ang tao'y mag-alinlangan sa Diyos. Mas maiging maniwala tayo sa mga taong gaya ng mga propeta'y kinakasangkapan ng Diyos para turuan tayo ng mga aral at payuhan tayo. Sapagkat gaya ng ating narinig, kung magawa natin ang pagsampalatayang lubos sa Panginoong Diyos, matatatag tayo. Sa ibang salita ng matatatag ay magiging established, matatag, matibay ang ating buhay. Hindi tayo basta-basta mabubuwal o hindi basta-basta tayo maibabagsak ng mga problema o pagsubok dahil katulad ka ng bahay na nakatayo sa bato ang iyong pundasyon at yun ang Diyos na iyong sinasampalataya ng tutulong, mamamatnubay at gagabay sa pang-araw-araw mong buhay. Kaya mapapansin po natin sa isang taong matibay ang paninindigan at kakayanin ng lahat kasi hindi nga po nakatingin sa sarili niya. Kundi sumasampalataya siya na may Diyos na handang tumulong sa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at kakanyahan, sa gawaing pananalangin, may pananampalataya sa Panginoon, nakakamit niya ang pagtulong ng Diyos. At dahil doon, nagiging matatag ang kanyang prinsipyo at paninindigan, lalo na sa gawaing paglilingkod. At hindi lamang dapat sumasampalataya sa Panginoong Diyos, kahit sa sino mang kakasangkapanin ng Diyos para tayo turuan. Ang sinasabi kong sino man, kagaya ng mga propeta, kagaya ng mga apostol, at katulad ng programang ito, ang kabanal-banalan sa pamamagitan ng inyong abang lingkod na binabasa mula sa Biblia, mula sa mga salita ng Diyos, ang mga aral, ay kailangan nating pakinggan at lubos na sampalatayanan sapagkat ang kapangyarihan ng pagsampalataya sa aral ng Diyos, sa mga kinakasangkapan ng Diyos, ay magdudulot sa atin ng kaginhawahan. Gaya ng ating narinig, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Minsan lang, kaya tayo nahihirapan dun sa ating mga sitwasyon at minsan ay hindi natin alam yung ating gagawin. Kasi ayaw nating kumonsulta o ayaw nating ibatay sa mga itinuturo ng mga kasangkapang pastor. Pero kung tayo po ay hihingi ng payo, ugaliin nating makinig sa mga aral turo ng Diyos, gagabayan tayo ng mga turo at aral ng Diyos para masolusyonan natin yung ating mga problema. At dahil doon, makakaranas tayo hindi lang ng kapayapaan ng isip, hindi lang ng kapayapaan ng kalooban, kahit ang maginhawang paraan ng pamumuhay sa araw-araw, yan po ay mapapasa atin. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, may dalawang bagay po na ibig kong idiin sa pagkakataong ito, kapatid na Neraya. Opo. Kasi may kasabihan nga, may katwiran ang tao na sila man ay sumasampalatayang may Diyos. Pero na doon lang, nasasapatan na sila. Basta sa kanilang puso, naniniwala akong may Diyos. Dumadalangin din ako sa Diyos dahil doon wala na akong kailangan. Ang talata po ay nagpapahayag, bukod sa pagsampalataya natin sa Panginoon Diyos, sampalatayanan din natin ang mga tagapagturo ng ating Panginoon. Kagaya po namin sa programang ito, paano natin sasampalatayanan ang kapangyarihan, ang kalakasan, at ang karunungan mula sa Diyos kung wala siyang kakasangkapanin. At dahil wala siyang kakasangkapanin, magiging limitado ang ating pong pagkakilala sa ating Panginoon Diyos.
Kaya ngayon kami ay nagbubukas ng aming kalooban. Bilang mga kasangkapan ng Diyos, patuloy naming inilalapit kayo sa Panginoon Diyos. At ang Panginoon Diyos ay inilalapit namin sa inyo upang lubos nating makilala. At kung makilala nating lubos ang Panginoon, maging ang kanyang banal na kalooban at kautusan para sa atin, yun ang ating pong isakabuhayan. Yun po ang ating gawin. At sa ganitong kaparaanan, sabi ng Biblia, ikaw na tao na dumaraan sa maraming pagsubok, patatatagin ka ng Panginoon Diyos. Bakit? Sapagkat may kasangkapan ang Diyos para tayo ay turuan at ihatid sa inyo ang mga pangakong ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya patuloy nawa tayong sumubaybay sa programang ito at gayon din makipag-ugnayan po kayo sa pamamagitan ng inyong pag-text o pagtawag sa mga numero na nasa inyo pong mga screen. Kaya dahil dito, patuloy namin kayong hinihikayat nawa ay dumating sa isang pagkakataon na magpasya kayo na patuloy tayong makipag-aralan sa pamamagitan ng pagpunta ng aming mga mangangaral sa inyong mga bahay upang ituro pa ang mga bagay at kalooban ng ating Panginoon Diyos, and ultimately, kayo po ay tumanggap ng bautismo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po ang pag-ibig namin sa inyo. Ito ang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Nawa ipagpala sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen.